Hindi ka pa ba tumatama sa loto? Tila ba mailap sa iyo ang swerte? Sinubukan mo na rin bang mag-ipon pero laging epic fail? Heto ang lodi sa pag-iipon. Ay, dahil ang kanyang alkansya, literal na ang buong bahay niya. Ika nga nila, kapag may isinuksok, may madudukot. Aba, itong nakilala namin na tatawagin naming si Kuya Dingdong. Literal na kahit saang parte ng bahay niya, may nakasuksok na pera. Katrina, Son po, kumusta po kayo? Mabuti naman po. Ay, ano po ginagawa nyo ngayon? Tambay-tambay lang po. Ito po yung bahay nyo, bale. Apo. Balita ko po, mahilig daw kayo mag-ipon. Apo. Marami po kayong ipon ngayon? Apo. Pinatuloy ako ni Kuya Dingdong sa kanyang munting tirahan. Ipinakita niya sa akin na ang timba sa kanyang bahay ay hindi para sa tubig, kundi para sa mga barya. Ang daming mga magkano pong nandito, nabilang na po ba? Nabilang na po yan. Nung Ayan, bigat nga. Bawat supot, gaano po, Anong halaga? may 3,000 o yata yun. Isang supot po na ganito, mga 500. Mga tig sa 10 piso, 5 piso, pero parang may mga lumang pera na po dito. Ito po. Opo. 53 years old na si Kuya Dingdong at namumuhay ng payak sa kanilang lugar. Tiga-igib. Tiga-walis. Tiga-tapon ng basura at kung ano-ano pang pwedeng pagkakitaan. Yan ang mga racket ni Kuya Dingdong. Ang kanyang mga nakukuha mula sa kanyang mga munting gawain ito ay kanyang itinatabi. Dahil sa mga munting gawain ito, nagsisimula ang isang malaking pangarap ni Kuya Dingdong. Ano ba pinag-iipunan mo? Pagpagawa ko ng bahay. Bakit mo gusto na pangpagawa ng bahay? Lagi ko kami binabahay. Bukod doon sa para may pangpagawa ng bahay, ano pa ba yung gusto mo? Kaya ka nag-iipon? Gusto ko rin naman para ng TV. Tapos, Yung nawasa po. nawasa yung sa tubig. Apo. Ano ang plano mo doon? Plano. Bibili ko lang po ng asukal at saka kape. Tapos yung papakulo lang po ng tubig. Style mousse po. Nitong nakaraang linggo, laking gulat ng pamilya ni Kuya Dingdong na mayroon pala itong pera na naitatago. Sa unang tingin pa lang, mukhang hindi barya-barya ang halaga nito. Alam po namin na talagang nagtatago siya, pero po bawal po kami pumasok sa bahay niya. Kasi po pagbibintangan kanya kumukuha ng pera niya. Ito po nung giniba po ito, doon po nakita na doon po sa ilalim ng tulugan niya, punong-puno na po ng pera. Yung pong cabinet bumagsak sa bigat po ng coins. Hindi nila lubos akalain na maraming naitago si Kuya Dingdong. May luma at bagong pera. At mga barya na nakasuksok lang kahit saan sa loob ng kanyang munting bahay. Kalat-kalat po sa mga ilalim ng tulugan, sa cabinet, sa mga nakasabit. Nandun po lahat nakalagay sa plastic bag, nakalagay sa plastic ng yelo, sa plastic po ng asukal, sa plastic ng kape. Doon po nakalagay lahat yun. Kung susumahin, aabot na raw sa nasa mahigit kumulang 50,000 pesos ang naipon ni Kuya Dingdong. At para mabawasan na raw ang mga perang kung saan-saan nakasuksok, nakapagdeposito na raw sila sa bangko ng halagang 20,000 pesos. Pero sa kabila nito, marami pa ring perang kung saan-saan nakasuksok si Kuya Dingdong. Ang ilan sa paper bills na naitabi ni Kuya Dingdong kung hindi nabulok o napunit. Karamihan ay lumang banknotes na din o yung mga tinanggal na sa sirkulasyon ng bangko o di kaya ay pinalitan na ang disenyo. At nang bilangin ito ng mga kapatid ni Kuya Dingdong, umabot ito sa lagpas 100,000 piso. Sapat na budget na sana para maipagawa ang kanyang maliit na bahay. Ang problema, hindi na raw ito tinatanggap sa mga tindahan. Kwento ng kapatid ni Kuya Dingdong.
matipid daw talaga ang kanyang kapatid. Ayaw po niyang gumastos. Ang bibilin lang po niya, isang stick na kape, tsaka asukal. Yun lang po binibili niya. Pero kahit po siya yung gustong-gusto niya yung pagkain, hindi po siya gagastos. Bigyan mo siya, yun ang gusto niya. Pero po yung gagastusin niya yung pera niya, ayaw niya. Dahil sa kilos at pananalita, alam ni Naan na may espesyal na pangangailangan si Kuya Dingdong. At dahil dito, hindi na rin daw ito nakapag-aral, kaya no read no write din siya. Para pong isip bata. Ganun po siya. Mula po nung maliit siya, ganun na po siya. Pero yung pong paniniwala niya, hindi mo mababali. Hindi mo po siya pwedeng turuan. Basta kung ano yung kanya, yun lang po. May sarili siyang gobyerno. Ganun po siya. Kung anong gusto niya. Oo, yun lang po. Yun po ang tama para sa kanya. Hindi mo po itatama sa kanya. Halimbawa po, tuturuan mo. Kung ano po yung paniniwala niya, yun lang po siya. Hindi po siya makikinig. Sa kabila ng kondisyon nito, kailanman ay hindi siya naging pabigat sa kanyang pamilya. Kahit kailan ay hindi pa raw na isang guni sa mga eksperto ang lagay ni Kuya Dingdong. Kaya sinamahan namin sila sa isang psychiatrist. Ipon lang po siya, hindi niya po alam yung halaga rin naman ng pera. Tago lang ng tago. Ba't ka nagtatago ng pera na din? Para sa kinabukasan, ganun ba yun? Nagpo-fall siya doon sa isang cognitive impairment na tawag natin ay mental retardation. Ang mental retardation ay isang sakit, no, na ang kanilang IQ ay napakababa at sila ay hindi punta sa eskwelahan, no, nahirapan sila na mag-isip, nahirapan sila ng executive functioning, hindi sila makagawa ng kanilang major decisions in life. Let's take a look muna at the physical no. Yung skin niya, no, may madaming mga lesions, no. Possible na dahil sa aso, pwede rin na hindi magandang hygiene niya, no, or kumakain siya ng mga bawal. He might have some allergies na kaya siya nagkakamot, no. Not only that, nakita ko kasi ang liit niya. So, the possibility na there is a bone problems or deformities, no? Or sabihin natin, yung spinal cord niya baka nagkaroon ng problema, then yung kanyang medical conditions should be addressed. Kaya nagkaroon tayo ng orders for laboratories at antibiotics para dun sa kanyang infective na wound. Para hindi na mawala o masira pa ang balde-baldeng barya na naitabi ni Kuya Dingdong. Sinamahan namin siya para ito'y maideposit sa isang coin deposit machine. Ang coin deposit machine ay isang proyekto ng Bangko Sentral ng Pilipinas para maiwasan ang labis na pagtatago ng mga barya bilang ipon. Ito ay otomatikong isusort at binibilang na ipapasok ito sa e-money account. Samantala, ang mga mutilated banknotes o mga perang may punit, nabasa at inanay pero buo pa ang serial numbers ay pinapalitan din ni Dingdong sa pinakamalapit na bangko. Idineposito ito nila Dingdong sa pinakamalapit na bangko para mapapalitan. Ayon kasi sa BSP, ang bangko ang magdadala nito sa kanila at kung mapatunayan na may halaga pa ito, saka ito papalitan ng BSP sa bangko. Ang sabi ng teller na yung pong mga perang mga punit na ipadadala sa Bangko Sentral, ngayon po pagka okay na, ino-notify na lang po kami. Mga gaano po katagal daw aabutin para ma-notify kayo? Aabot po yata ng mga 2 linggo o higit pa. Ganun po ang sabi ng teller. Pero paano naman ang lumang banknotes na naipon ni Dingdong na umabot ng mahigit kumulang 100,000 pesos? May pag-asa pa kaya na mapalitan at mapakinabangan? Ano lang pong reaksyon nyo? Siyempre, may mga pera na masasayang. Sana nga po matulungan po siya na maipalit po yung mga pera para po din na makatulong din po sa kanya. Sana nga po matulungan.
Taong 2014, naglabas ang BSP ng Circular Number 863 patungkol sa pagpapalit ng mga lumang serye ng pera. Makailang ulit din na nagbigay ng palugit ang BSP para mapapalitan ang mga demonetized bills. Sa ikatlong palugit ng ahensya, hanggang nitong December 29, 2017 na lamang maaaring palitan ng mga ito. Inilapit din namin ang hinaing ni Dingdong sa isang money collector o taong nangongolekta ng mga lumang pera. Ito po yung demonetized na po ito. May value po ito, pero may mga value na tinatawag na yung special. So ito hindi na ito sa mga kolektor dahil sa kondisyon niya. So ang pinipili lang yung mga error, solid serial number. Tapos dito naman pagdating sa low denomination, wala na rin po itong value. Siguro ito gagamitin na lang siguro ito ma'am, siguro sa study purposes na lang. Kumbaga, project sa school, tapos souvenir mo na lang. Hindi man napakinabangan ni Dingdong ang lahat ng perang naitabi niya sa loob ng isang dekada. Nakalikom pa rin si Dingdong nang humigit kumulang 50,000 pesos para kahit papaano ay magsimulang maipaayos ang kanyang munting bahay. Masaya po kami na safety na po yung pera ng kapatid ko para kahit papano po meron na po siyang magagamit. Sa ngayon po, ano po ang mga balak niyo pa para sa kapatid niyo? Mag-iipon pa nga daw po siya dahil ang gusto niya po talaga mapaayos yung bahay para at saka makapagpatayo daw po siya ng CR. Yun ang gusto niya talaga. Tapos yung mga ipon niya sa susunod? Ibabangko po uli. Kasi nga po para maiwasan rin katulad nga po niyan, ang dami niyang nasayang na pera dahil nga po wala ng value. Tapos yung iba nasira pa. Tunay nga nakahanga-hanga ang katangian na ipinamalas ni Kuya Dingdong. Pinatunayan niyang wala sa laki ng sweldo o estado sa buhay ang kakayahan para makaipon ng pera. Ito ay nasa diskarte kung paano mo sisinupin at iingatan ang lahat ng iyong pinaghirapan. Ako si Katrina Son, kasama sa iisang brigada.